Magandang hapon po sa ating lahat, magandang araw o umaga man sa inyo. Welcome na naman sa isang episode ng She Share Ko Lang, isang programang naglalayo na magkaroon ng usapan ng mga kabataan natin tungkol sa sexual and reproductive health and rights. Kasama ko ngayon, syempre, ang aking co-host, ang National Chair ng DSWP na walang iba kundi si Magandang araw sa milyon-milyon nating nanonood. Ambisyosa. Anyway, magandang araw sa inyong lahat at welcome po ulit sa ating share ko lang na episode ngayong hapon na ito. Isa na namang napapanahon na pag-uusap ang ating gagawin, no? At espesyal ang ating guest sa hapon na ito at sigurado marami tayong matututunan. Ang share ko lang ay bahagi ng isang proyekto na ipinapatupad ng Democratic Socialist Women of the Philippines sa pagtulong ng Organon Philippines. Ito ang title ng proyekto ay Let's Talk, Normalizing SRHR Conversations to Empower Women and Girls. Dito sa palatuntunan na to, palatuntunan ng lalim, di ba? Dito sa palatuntunan na ito ay ating pinag-uusapan ang mga napapanahon at mga importanteng mga usapin na kadalasan ay hinaharap ng ating mga kabataan, lalo na ng mga kabataang kababaihan. Dahilan sa ating maraming ginawang pag-uusap sa mga komunidad, kasama ang mga adolescent girls at ang mga teen mothers, lumalabas talaga ang kakulangan ng kaalaman ng mga kabataan patungkol sa kanilang katawan, patungkol sa kanilang mga nararanasan, patungkol sa pagbubuntis, at marami nga tayo na actually halos lahat ng mga teen moms na nakausap natin, ang sinabi nila ay hindi nila alam na mabubuntis pala sila, no? Sa kanilang ginawa. At ang marami din sa kanila ay hindi alam kung paano nilang pangangalagaan yung kanilang mga katawan. Kaya ito yung ating pag-uusapan sa hapon na ito dito sa ating episode. Okay, maraming salamat, Beth. Huwag po natin kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating programa dito sa YouTube at pati na rin sa Facebook. Magkakaroon po tayo ng maikling break at pagkatapos pakikilala natin ang ating special guest. Okay, maraming salamat po at nagbabalik na po tayo tulad nga ng nasabi ni Beth kanina. Special ang ating guest, bata pa siya. Sa maniwala kayo hindi, doktor po siya. Okay, siya si Dr. Catherine Angelo de la Cruz. Pero sa araw na ito, para parang mas bagay at sa kanya, daw yung mga tanas siyang Doc Kichi. Kasi ang bata niya baka makaka-relate. Marami sa mga batang teens natin ang nagsabi na gusto nila maging doktor, so baka ma-inspire kayo ni Doc Kichi ngayon na pumunta rin sa pagdodoktor at ipagpatuloy ang pag-aaral na yan. Nagtuturo po siya sa UST at siya rin ay may Masters in Public Health. Okay, mataas na mga pag-aaral. At siya rin po ay naglilingkod di lang sa UST kundi pati sa Tondo Medical Center, sa UniHealth sa Parañaque at pati na rin sa Medical Center sa Parañaque. So, welcome po Doc Kichi sa ating programa. Good afternoon or good morning, no, po sa lahat ng nanonood ng programa ngayong araw. Thank you po for inviting me sa inyong programa para makapag-share ng knowledge sa ating mga viewers. Yan, maraming salamat. Beth, gusto mo magbato ng unang tanong? Sasaluhin nyo Doc, kaya ni Doc yan. Yung ating malalaking hinaharap ng ating mga kabataan, yung batang pagbubuntis, no? Pero gusto ko munang tanungin, ano ba yung ideal age o yung tamang edad, na masasabing tamang edad para sa unang pagbubuntis at saka bakit? Meron bang mga panganib or risks kapag masyadong maaga ang pagbubuntis? Okay. Thank you, Ma'am Beth, no, for that question. Pag
ang pinag-uusapan natin yung ideal age for pregnancy. Sa mga libro, sa textbooks, sa research na nagiging basihan no, ng mga advice namin sa mga pasyente, wala talagang parang konkreto na age na binibigay na. Sinasabi na, sa ganitong edad, dapat magbuntis na ang isang babae. Okay? Kasi dapat matandaan natin na ang pregnancy, hindi lang siya yung pregnancy state na nagbabago yung katawan ng tao because the woman is pregnant or the girl is pregnant, no? But merong mga ibang aspect na dapat i-consider. Like, is she mentally prepared to get pregnant? Is she emotionally prepared to handle the pregnancy? And nowadays, no, siguro isa sa mga malaking question din ay financially ready ba siya for the responsibility of pregnancy and motherhood? Kasi hindi nag-i-end ang pregnancy and the responsibilities that go along with it dun sa 9 months na pagbubuntis, no? It is a life-changing experience. Magbabago ang buhay ng isang babae because of pregnancy. So, siguro, kung ang pinag-uusapan ay kailan ideal for sa isang babae, kailangan tanungin niya sa sarili niya rin kung kailan siya ready for all of that, no? Hindi lang yung magbabago sa katawan niya, but everything else that goes along with it. But from a biological standpoint, no, Ma'am Jeannie, Ma'am Beth, syempre nandun pumapasok yung reproductive function ng isang babae, no? Kailan ba yung best time? Kailan siya mas fertile? No? Kailan yung mas madaling mag-pregnant para sa isang babae? Ang sabi sa most na mga research, by the time a woman reaches the age of 30 and above, medyo nagde-decline na or nagiging mahirap na para magbuntis, no? Yung mga fertility expert, yung mga nag-handle talaga ng mga nahihirapan magbuntis, ang cut-off age nila dyan ay 35, no? So pagpasok ng 35, it becomes harder para mag-pregnant for any woman, no? So kung ganun yung iisipin natin, taking into consideration yung biological time clock ng isang babae, parang lalabas maganda mag-pregnant somewhere along the 20s, no? That would be quote-unquote the ideal time probably, no? I know minention ni Ma'am Beth kanina no kung may risks ba no if you get pregnant at an early age. Yes, no, it goes both ways, no? Whether or not you get pregnant at a very early age or dun sa extreme end, kung medyo may edad din, meron talaga pong mga risk, no? Kaya, as much as possible, kung magpaplano talaga magbuntis, dun sa within yung middle part, yung middle age group, which would be around somewhere between your 20s to 30s. Alam mo, Doc, dun sa marami naming mga nakausap na mga kabataan, lalo na yung mga maagang nagbuntis, kapag tinanong namin sila ngayon hindsight sa kanila, kung sa palagay nila, anong age dapat, anong age mas maganda magbuntis ang isang babae, ang lagi nilang sagot, across places, no? Across places yan, 25. Yun ang lagi nilang sinasabi. At ang pag tinanong mo kung bakit, so, pumapasok yung mga factors na sinabi mo kasi mas mature na, kasi pwedeng mas stable na sila, tapos na sa pag-aaral, may hanap buhay na. So, maganda yung sinabi mo na yung pagbubuntis nga ay hindi lang yan tungkol sa biology, no? Pero yan ay tungkol sa sa pangkalahatan na kahandaan ng isang babae para magbuntis. Pero yung high risk pregnancy o mataas din talaga yung danger o panganib nung masyadong late nagbubuntis tsaka yung madalas magbuntis. Pero yung specifically yung doon sa sa too early kasi Doc, meron kaming mga nai-encounter na 12, 13, 14 nabubuntis, no? Lalo na sa mga mahihirap na komunidad. Dito sa mga klase ng pagbubuntis na ito, ano yung health risks na pwede nilang tawag dito, harapin kapag ito ay nangyari sa kanila? Okay.
For yung mga very young talaga, no, yung mga teenage pregnancies, established na, no, may mga basis, marami ng research na na-conduct tungkol dito. At kadalasan, ang nagiging problema, no, yung mga nagiging complications sa pregnancies nila would be hypertension, no? Marami sa kanila nagde-develop ng hypertension during pregnancy. Anemia, this is most likely as a result of yung nutritional status nila kasi they're still very young, hindi pa talaga prepared yung body nila, hindi pa physically mature, no? And the pregnancy state itself is an anemic state no? So nakakadagdag doon yung fact na bata pa sila and hindi pa talaga adapt yung katawan nila tapos biglang eto tayo ngayon, no? Buntis sila, no? So yan yung two conditions. Apart from that, dahil kadalasan, no, itong mga teenage pregnancies na to are unplanned. Hindi naman ito talaga pinlano, no? Nangyari siya. Okay? And ang isa sa mga nagiging problem is a lot of itong mga teenage women, mga kabataan natin na nabubuntis ng maaga, dahil hindi nga planado itong pregnancy na ito, hindi sila agad nakakapag-konsulta or hindi nila kagad na sisik or nakukuha yung medical attention na needed for them, no? Ngayon nabuntis sila. Na ang nagiging resulta madalas ay nagkakaroon sila ng preterm delivery, no? Maaga sila nanganganak, no? At again, because maaga sila nanganak, madalas maliliit yung mga baby nila or preterm, low birth weights yung mga baby. And this have long-term consequences when you think about it, no, health-wise for the baby that will be born. Also, dahil again, no, going back, yung nutritional status nila hindi pa masyadong kagandahan, they're still in their teenage state, tapos biglang pregnant, isa din yun sa dahilan kung bakit medyo kumpara dun sa mga babae na mas may edad na pag nagbuntis, yung size ng babies nila medyo maliit din, no? Isa pa, um, kadalasan ito din mga kabataan na ito na nabuntis ng maaga, sila din yung mga nag-engage in early sexual intercourse. Kung kaya, nandun din sila sa mataas din yung risk nila for sexually transmitted infections, which can be transferred to their babies, no? Lalo na if they have a current infection while they are pregnant. And siguro lastly, no, as part no, like what I mentioned, yung mental health preparedness nila, and ngayon, no, with the social media now and the environment we live in now, marami sa kanila would most likely suffer also from some form of postpartum depression, no, because hindi ito planado, no, nagulat sila, na overwhelmed sila, nagkakaroon sila ng anxiety over yung changes that they have to go through now that they are pregnant, and kung paano nito maapektuhan yung buhay nila, no, for the rest of their lives. Yung iba sa kanila nagkakaroon din ng some form of mental health problems. So hindi biro ang maagang pagbubuntis. Yes, hindi po talaga siya biro. And siguro I cannot overemphasize, no, the need for them to be able to seek help from an adult na makaka-guide sa kanila para magkaroon sila ng immediate medical attention and guidance, no, yung counseling nila throughout the 9 months that they will be pregnant, and yung mga mangyayari pa after that, no, yung course nila with motherhood, etc. Sundan ko lang, Sige. meron kang nabanggit kanina kasi dito nga, dito sa ating mga pag-usap na ginagawa, pag may bagong term na lumalabas, tinatanong talaga namin yon, no, kung ano yung ibig sabihin para maintindihan ng lahat. Meron kasi sinabi kanina na anemic state, buntis. Pwede ba itong maipaliwanag? Kasi ngayon ko lang ito narinig eh. Okay. Isa sa mga kasama sa natural na pagbabago pag nagbuntis ang isang babae ay nagiging anemic siya, no? Ito ay dahil yung volume ng dugo ng isang babae na buntis ay mas marami kumpara sa isang babae na hindi buntis, no? Remember, kailangan niyang supplyan ng dugo yung sarili niya. Plus, meron ng baby, no? Yung inunan, yung baby na nag-grow sa kanyang tiyan, no? Lahat yun susuplayan ng dugo. So, dumadami yung volume, yung fluid content, pero yung hemoglobin
ito yung part ng dugo natin na nagki-carry ng oxygen na sinusupply sa buong katawan, ay hindi nakakasabay dun sa pagdami ng volume na yon. Kung kaya nagkakaroon ng anemic state, no, dahil yung hemoglobin levels bumababa pag pregnant. Kaya yung remember itong ating hemoglobin, may factor dito that is influenced by yung nutritional intake natin. Yung iron, di ba? Yan yung mga naririnig natin. Usually, kailangan ng iron supplementation. Yung iron na yun kasi ang function na nun ay for hemoglobin production ng katawan. So, kung ang isang teenager ay poor ang nutrition, mababa yung iron levels niya sa katawan, which would mean na mababa na yung hemoglobin niya, tapos magbubuntis pa siya na unplanned, then you can just imagine na talagang this would not be the ideal state for her. No? Talagang magkakaroon siya ng anemia during pregnancy. So masasabi ba natin, Doc, na yung anemia ay mas magiging madalas sa mga batang nagbubuntis kaysa doon sa mga hindi na batang nagbubuntis? Yes, no. May mga studies po na nag-establish na talagang mas marami, no, mas mataas yung anemia cases, no, anemia in pregnancy cases sa mga teenage pregnancy. Kasi hindi lang yun, Ma'am Beth, no. Marami ring aspeto kasi doon sa teenage health, no, adolescent health na dapat nating i-consider. Bukod sa nutrition, yung iba dyan, lalo na coming from low socioeconomic brackets, meron pa tayong mga ibang health conditions na kailangan consider, katulad yung parasitic infection, yung mga bulate, na nakaka-contribute din po sa anemia yon, no? So, yung mga ganong factors, health factors, hindi natin siya napapansin, no? Minsan nababypass natin siya, hindi natin nare-recognize na importante siya. Pero ngayon, no, considering if itong mga kabataan na ito, mga batang babae, all of a sudden magpe-pregnant, napakalaking bagay noon, no? Yung effect noon sa kanilang pregnancy, talagang hindi lang para do sa mother, but also for the baby na nagde-develop. Okay. Naalala ko lang, Doc, no? Parang talking about health na sabi. Kasi ko na doon sa mga kabataang nabubuntis ng maaga, parang nauubos yung ipin nila. Ano rin ba yun? Dahil rin ba sa epekto ng malnutrition, na hindi sila nakakuha? At saka Okay. kung sakali makakuha na halimbawa, sabihin natin, pagkatapos nilang mabuntis o naging anemic sila, yung bang anemia na yun, magtutuloy ba yun, yung condition na yun, o makokorek naman yun kapag nakakain na sila ng maayos? Okay. Answer ko, ma'am, yung last question, yung tungkol dun sa anemia, no? Yung mga pagbabago na nangyayari sa katawan ng babae, pag buntis siya, bumabalik naman yon sa normal ulit. Yung tinatawag namin na non-pregnant state or pre-pregnant state, 6 to 8 weeks after nila manganak. No? So, marirevert naman siya. So, kung healthy naman siya, no, prior to getting pregnant, then you can expect na babalik siya ulit doon. No? Of course, ideally, during yung time na buntis itong isang babae or ang isang teenage na babae, no, isang dalaga, gusto natin ma-optimize yung gusto natin gamitin itong pagkakataon na ito na buntis siya na ma-optimize o mapaganda natin yung health condition niya. So kung makukorek naman yung anemia na yun during pregnancy, then we can expect na mag-carry over yun after delivery also. Okay. The other question yung regarding sa ngipin, no? Hindi siya related actually dun sa anemia level. Pero talagang kapag nagbubuntis sa isang babae, meron mga dental changes talaga, no? Ay, natanong ko na din to dati dun sa dentist ako actually. Sabi ko, bakit marami ako mga pasyente na nagkakaroon ng mga dental problems kapag buntis sila, no? And this goes not only for yung mga teenage women, ito yung in general, no? Sabi nila, it's the calcium levels, it's again yung nutritional level ng babae, no? Merong movement daw talaga yung mga teeth during pregnancy, no? So yung iba parang susungki-sungki, or kung dati nag-braces sila para gumanda yung ngipin nila, ngayon nabuntis sila, parang bumabalik daw dun sa dati. Yung mga ganon, no? Nagbabago daw talaga. It is influenced by yung hormones na
na puproduce during pregnancy. But again, ang expectation natin, pag wala na sa pregnant state yung babae, babalik din ulit sa dating condition. Yun nga lang, no, yung iba na merong mga sirang ngipin, yung mga bulok na ngipin, ito kasi mayroong mga infection factor that you have to take into consideration. Madalas lumalala talaga sila pag pregnant because mahina rin ang immune system ng isang babaeng buntis. So ang tendency, marami sa kanila nangangailangan na mabunutan ng ngipin, no? Or nalalaglag yung mga ngipin nila. Of course, yung mga ganun po, hindi na yun reversible, no? Hindi na natin maibabalik ang natanggal ng ngipin. So, yan, no? Isa sa mga bagay na siguro kung babalikan natin yung question kanina, Ma'am Beth, no? Yung preparedness talaga sa pagiging buntis. Ang laking bagay na dapat physically, yung well-being mo, yung health mo, ready yung katawan mo, plus yung all other aspects, ready talaga na maging pregnant ka. Kasi ang dami pong babago. Pero ang nangyayari kasi ngayon, ang marami sa mga nabubuntis, ayon din sa mga data, no, sa mga pag-aaral, ang mas maraming nabubuntis ng mga batang babae ay nanggagaling sa mga mahihirap na mga pamilya. No, hindi ito yung mga mayayaman at hindi rin ito yung mga may pinag-aralan. Ang marami sa kanila mga hindi nakapag-aral o mababa ang pinag-aralan, pagkatapos mahihirap. Kaya patong-patong talaga yung Yes. yung nagiging problema kapag sila ay nabuntis. At bukod pa dito, yung stigma nung batang pagbubuntis, kasi marami, alam mo Dok, gumawa kami ng isang ebook tungkol sa karanasan ng 60 na mga batang babae na nagbuntis at nanganak, no? At ang isa sa mga nakita namin doon sa mga data na lumabas, ang marami sa kanila, sabi mo nga, kailangan nila magpa-check up, kailangan nila talaga ng medical care. Pero ang marami sa kanila, dahil nga nahihiya, dahil nga masyadong bata, itinatago yung pagbubuntis. At mas lalo pa itong nagiging komplikado. Meron kaming kaso na, hindi naman kaso, meron isang bata na nagsabi na manganganak na lang siya nung nalaman ng magulang niya na siya ay buntis, no? So, yung mga ganyan nagpapakita lang sa atin na kahit sa usapin ng teen pregnancy o batang pagbubuntis, talagang talo pa rin yung mga mahirap, talo pa rin yung mga hindi nakapag-aral, no? So, kaya natin sana nga pinag-uusapan to at sana maintindihan ng mga kabataan, no? Yun. Dok, ano ba yung babalik ko lang ulit sa katawan ng mga bata kasi ito yung kadamihan yung tinatanong namin ngayon. Ilan to dun sa mga tinatanong ng mga bata na ano ba daw yung bakit daw, ano ba yung paglilihi? Totoo ba yan? O kasi parang hati rin sila, ano ba to? Kwentong kutsero ba to? O meron ba talagang basihan na medical dito sa tinatawag na paglilihi? Okay. Yung paglilihi, actually, mayroon talaga siyang medical counterpart. May medical term kami for it, no? Yung common na dinidescribe natin na paglilihi, yung nagsusuka, nahihilo sa umaga, no? Yung ganyan. Tapos sasabihin, naglilihi ka, kaya ganyan, maselan, etc. Okay. Sa medical terms, ang tawag namin dito ay morning sickness, no? And sa ibang mga pasyente, may malalang klase ng paglilihi or morning sickness. At ito yung tinatawag namin na hyperemesis gravidarum. Yung term na hyperemesis, ang ibig sabihin nun, hyper, sobra, emesis, pagsusuka, gravidarum, buntis, sa buntis. Grabe, no? Grabe. Grabe kasi siya talaga. Grabe to the point na yung iba, hindi talaga po sila nakakakain, no? Nadi-dehydrate sila, okay? So actually dapat hindi natin ginagawa siyang biro, no, na sasabihin natin, okay lang yan, simpleng paglilihi yan, ganyan lang talaga yan. Dapat medyo ino-observe din natin, no, pinapansin natin kung gaano kalala na ba itong tinatawag natin na paglilihi ng isang pasyente or isang babaeng nagbubuntis, okay? Ang basis po nito ay
meron tayong tinatawag na pregnancy hormone, no? Beta HCG, no? Yan ang pregnancy hormone. At sa first few weeks of pregnancy, usually yung unang 3 buwan ng pagbubuntis, dito pinakamabilis tumaas yung pregnancy hormone na yan. At pag tumaas yan, yan ang nagkukos ng nasusuka, nahihilo, masakit ang ulo, inaantok, hindi makakilos ng maayos, maselan ang pang-amoy, no? Yan po yan, no? So, kung sasabihin natin, pwede ba natin siyang pigilan, no? Na hindi mangyari. Sa totoo lang, hindi natin siya mapipigilan, no? Meron lang talagang mga pasyenteng mas maselan kaysa sa iba. May mga sinuswerte, yung iba wala talaga silang nararamdaman eh, no? Ako, pag nag-check up ako ng mga patient, tinatanong ko sila kung meron sila nito, morning sickness or naglilihi. Yung iba pag sinasabi nila wala silang nararamdaman, sinasabi ko sa kanila, napakaswerte nila na wala silang nararamdaman, no? Kasi kadalasan mga nasa more than 50%, about mga 70%, no, ng mga pasyente, magrereklamo talaga sila, no, nitong morning sickness na ito. Pero meron naman tayong mga pwedeng gawin, no, para mabawasan siya. So, kadalasan meron tayong mga tinatawag na triggers or yung mga bagay na nagpapalala ng morning sickness, katulad ng pag may naaamoy, no, yung pag may nagluluto sa bahay, yung mga pabango ng mga kasama sa bahay, pabango yung sa sabon, sa shampoo, fabric softener, no, yung mga ganyan. Or basta in general, yung sa paligid, yung mga naaamoy nila. So, isa sa mga sinasabi ko sa mga pasyente, iwasan, no? Iwasan nila yung mga yon, yung mga nagtitrigger. Kung alam naman niya na may magluluto sa bahay, labas muna siya, pahangin muna tayo sa labas. O kaya, humiwalay muna no, doon sa area na yon. Kung maselan siya doon sa mga pang-amoy, sabihan no, yung mga kasama sa bahay na, o wag munang magpabango kasi hindi ko gusto yung amoy, nahihilo ako, yung mga ganun. Pero ngayon, mayroon na ring mga available na mga gamot or parang tinatawag namin na supplements na binibigay namin para sa mga ibang pasyente na talagang kahit na iwasan nila itong mga ito, talagang hindi napipigilan, no, yung feeling na nasusuka, nahihilo, hindi sila halos makakilos sa pang-araw-araw. So, binibigyan namin sila ng supplement. May mga vitamins din po na pwedeng ibigay, like vitamin B. Usually, ako, sinasabihan ko rin yung mga pasyente, lalo na kung hindi sila masyadong makakain, kumain sila ng pakonti-konti na mas madalas kaysa sa yung isang bagsakan na biglang kain, no? Para ma-avoid yung pagsusuka, no? Yung iba pinag-candy, kumakain ng candy, particularly yung ginger flavor na candy. Yan po, based po yan sa research, no? Yung ginger na flavor ay nakakatulong daw po sa yung mga sensitive yung panlasa, no? Pag nagbubuntis, yan, pwede yan. O kaya yung iba pinag-candy ko ng yellow, ice na galing sa freezer, yan. So parang ice drop, gano'n, nakakatulong siya. So yan yung mga ibang paraan para maiwasan nila yung paglilihi or morning sickness. Doc, sa madaling salita, hindi nag-iinarte ang mga babaeng naglilihi, no? Hindi lang yan, Yes, totoo yung kanilang mga nararamdaman, no? At yung isang gusto kong tanungin tungkol diyan sa paglilihi, kasi yung iba, di ba, hindi makakain, nagsusuka madalas, pero meron namang mga may hinahanap na pagkain. Yung mga may paboritong pagkain, kasama rin ba yun talaga yung sasabihin niya, ay gusto kong kumain ng ganito ngayon, yung mga ganon? Kasama ba yun? Yes, yung cravings is kasali din po siya, no? Pero kadalasan ito towards na to doon sa parang pag nalipasan na nila yung stage na nagseselan sila. Ito na yung parang marami naman silang gustong kainin. Na magana na sila kumain, no? Pero totoo po yun, no? Parte din siya ng isa sa mga pinagdadaanan ng mga babae pag nagbubuntis. Dok, yung nangyayari din ba yung morning sickness towards the end of the pregnancy sa may bandang huli? Kasi alam mo ako, nung isa sa mga pagbubuntis ko, 3 yung anak ko, isa sa pagbubuntis ko,
Niranas ko yon na yung hilo, yung ano, hindi sa umpisa, pero dun sa bandang huli. Yun din ba yun? Hindi ko masabi, Ma'am Beth, no? Kasi Okay. kadalasan, pinag-usapan natin yung morning sickness. Related siya dun sa pag-increase o pagtaas ng pregnancy hormones. Pagdating Okay. kasi ng mga bandang 2.5 second month, no? Up to yung third month ng pregnancy, bumababa na kasi yun or parang nagsi-steady level na siya. So, ang expectation natin ay dapat hindi na masyadong nagseselan yung patient. Pwedeng maaaring kaya sa dulo, no, nagiging sensitive ulit ang isang patient ay kung merong mga ibang conditions na nararamdaman. No? Baka mamaya may pagtaas ng mga blood pressure, yung blood sugar controls, no? Baka meron bang ibang dahilan kung bakit nagiging maselan din sa dulo na parte ng pagbubuntis. Pero iba na po siya, hindi na talaga siya yung tinatawag natin na Okay. morning sickness. Siguro nag-inarte lang ako nun. Okay. Doc, gusto ko sana, ang hiling ko sana bilang isang doktor, no, kausapin mo yung ating mga kabataan, lalo na yung mga batang babae na sa ngayon ay pwedeng buntis. No, kausapin mo sila, baka pwedeng sabihan mo sila ano yung mga kailangan nilang gawin habang sila ay buntis at ano yung mga kailangan nilang tawag dito, i-monitor o ang tawag doon, obserbahan habang sila ay buntis, lalo na doon sa mga bata. Okay. Siguro, para dun sa mga nanonood sa atin ng mga bata, lalo na kung buntis sila ngayon, ang isa sa pinaka-importanting maipapayo ko unang-una sa lahat ay humingi ng tulong, no? Unang-una. Lumapit sa isang nakatatanda na alam nyo, mapagkakatiwalaan nyo, sabihin ang estado nyo ngayon, na buntis kayo, para matulungan kayo na magkonsulta sa isang espesyalista, isang pwedeng hindi doktor, no, pwedeng sa center or sa midwife, basta makapag-consulta, no, makapagpa-examine at prenatal checkup. Kasi yun yung isa sa pinaka-importanting bagay na dapat magawa ngayon na sila ay buntis. Okay? Ang prenatal checkup ay dapat ginagawa buwan-buwan, no? At sa buwan-buwan na bibisita kayo sa doktor or sa midwife or sa center, masasabihan kayo kung ano-ano yung mga ini-expect na pagbabago kada buwan ngayon na buntis kayo. Okay? Siyempre sa simula, yung pinag-usapan natin, maselan, no? Madaling mapagod, madaling maantok, hilo, hindi kayo masyado makakilos mabuti, hindi masyado makakain. Pero pagpasok ng fourth month ng pregnancy, fifth month ng pregnancy, eto na yung medyo babalik na kayo ulit dun sa normal na kondisyon ninyo. Mas may gana ng kumain. Actually, kadalasan malakas ng kumain. Okay? Ito na din yung time na may makikita na kayo mga pagbabago sa katawan. Laki na yung tiyan, yung breast, lalaki na. Okay? And tuloy-tuloy na yan hanggang sa kayo ay malapit ng mga anak. No? Pero isa siguro sa mga dapat na importante na ma-monitor habang sila ay buntis is malaman kung kamusta yung overall na medical condition nila. No? Healthy ba sila ngayon na sila ay buntis? Pag nag-check up sila, kapag nakakapagpa-check up sila, ma-check ang blood pressure nila. No? Kasi nabanggit ko kanina, isa yan sa mga problema natin, tumataas ang BP ng mga teenage pregnant na women. Ma-check yung mga makakapagpa-blood test ng urine, ng ihi, or ng mga ibang possible na infections na maaring makaapekto sa kanilang pagbubuntis. Pangatlo, masabihan sila ng mga tamang nutrisyon, no? Ano yung dapat kainin? Ano yung mga bawal kainin? Ano yung mga dapat iwasan? Okay? Pati yung mga supplement. Kailangan bang uminom ng vitamins? Ano mga vitamins ang kailangan inumin? No? Pag-inom ng gatas. Also,
para ma-educate din sila nung later on yung paano mag-breastfeed, no? Yung pag-aalaga later on, hindi lang sa sarili nila, kundi pati sa baby nila. No? So, napaka-importante na dapat may masabihan sila na isang tao na tutulong sa kanila doon sa 9 months na pregnancy hanggang sa sila ay manganak. No? Bukod doon, dapat i-prioritize din nila yung sarili nila. No? Make sure na meron silang tamang pahinga, nakakatulog, okay? Kasi ang paglaki ng baby, nakasalalay din doon sa overall na status ng katawan ng nanay. No? So gusto natin healthy ang mother para healthy din ang pregnancy, healthy din ang baby, at maganda yung magiging outcome ng kanyang pagbubuntis. So yan yung mga gusto natin pong i-emphasize, no, sa ating mga kabataan ngayon na buntis. Huwag silang matakot na i-recognize yung kung ano yung kanilang sitwasyon ngayon. Bagkus dapat na humingi sila ng tulong sa isang tao na makakatulong sa kanila para mabigyan sila ng tamang care na kailangan nila ngayon na nandito sila sa sensitive state ng teenage pregnancy. Gusto ko yung sinabi mo, Doc, na kailangan importante alagaan yung sarili. Kasi yung iba, pag tinatanong mo yung mga teen moms na nakausap namin, no, laging sabihin yung para sa baby, nakakalimutan lang na sila yung may dala dun sa baby. So, napakaganda na nagaling siya nung sinabi mo na unahin nila yung sarili nila. Dahil kahit nga paglabas ng baby, pangangalagaan pa rin nila, kailangan pa rin nila yung health nila para sa sarili nila at saka dun sa family nila. Ito yung magandang time, no? Ngayon na sila ay buntis, no? Ang expectation natin dito ay mayroon silang regular na check-up, no? At ito yung time na mapapaganda natin yung kanilang health status. Sila, no? As an individual, sila as a teenager, as a teenager in general, no? So, gusto natin kunin itong opportunity na ito na makita kung meron ba siyang ibang mga medical condition na kailangan natin ma-address para matulungan din siya, no? So, siguro yon, no, Ma'am Jeannie, Ma'am Beth, napaka-importante talaga. Madalas, correct, no? Madalas nasasabi natin, kasi para sa baby dahil buntis, so dapat gawin ito para sa baby, ganyan. Pero nalilimutan natin na magagawa lang yun kung healthy talaga ang mother. Kaya dapat pangalagaan talaga nila yung sarili nila. Doc Kichi, gaano ka-importante yung panganganak sa facility? Okay, napaka-importante niyan, especially for teenage pregnancies, okay? Actually, ngayon sa batas natin, hindi na talaga natin nire-recommend yung home births, no? Dahil mayroon na mga na-establish na data, no? Mga pag-aaral na nagsasabi na yung mga nanganganak sa bahay, mas mataas yung chance na magkakaroon ng komplikasyon both sa nanay and sa baby. Kung kaya ang recommendation natin ngayon dito sa atin, no, sa Philippines, sa bansa natin, as much as possible, dapat manganak talaga sa facility. By facility, ang ibig sabihin ito, hindi naman necessary kailangan sa isang malaking ospital, no? Ang importante dito ay dapat pag nanganak ang isang pasyente, meron tayong medical healthcare worker na marunong magpaanak at marunong mag-recognize ng mga problema sa panganganak na mag-aasikaso sa isang babae na buntis, no? Importante po 'yun kasi uh, it will makakatulong siya para ma-recognize kung mayroong mga problema, no? Maaga pa lang, no? Ma-recognize na may problema sa pagle-labor ng pasyente or during the time na nanganganak na siya, mapapayuhan siya agad na kailangan mailipat ito sa mas malaking ospital, kailangan natin ng doktor, kailangan natin ng dugo, ito yung kailangan natin gawin, no? Kasi kapag hindi yun na-recognize ng maaga, pwede itong magkaroon ng mga komplikasyon, no? Worst case scenario, madalas, kapag hindi agad na agapan or nasolusyonan ng problema, pwede itong maging dahilan ng pagkamatay ng either ng mommy or ng baby or both of them na ayaw natin pong mangyari yan, no? Tandaan natin na 9 months natin inalagaan both ang nanay at ang baby and ayaw natin mangyari na sa dulo kung kailan sila ay manganganak na, no?
doon tayo magkakaproblema. So yun yung advantage ng nanganganak po within a facility, no? Whether health center yan, lying in, or nasa ospital, natututukan po ang pasyente at na-identify natin kung meron tayong mga problema na dapat ma-address agad-agad. Oo, kasi ang isa rin nating problema sa Pilipinas, mataas pa rin ang maternal mortality rates natin. Marami pa ring mga nanay yung namamatay sa mga preventable o yung mga pwedeng iwasan na mga dahilan, no, kapag sila ay nanganak. At yung data nga, mas marami rin talaga yung bata na namamatay kapag hindi maganda yung preparasyon at saka nga yun, nagkaroon ng kondisyon, ng komplikasyon. No? Doon sa mga in-interview namin dati, may mga lumabas na ganyan, yung mga nabingit ang buhay kasi nga napabaya tawag ito sa hindi nila alam kung ano yung gagawin nila, no? At mukhang walang suporta rin, walang ganung suporta o iniwanan ng partner o kaya hindi rin maayos yung pamilya. So maraming mga ganon na nangyayari. Nandun na tayo sa panganganak. Pagkatapos manganak, ano yung mga dapat gawin ng mga bagong panganak? Kasi natatanong din to dahil lalo na sa mga probinsya, meron pa rin yung mga ibang kaugalian ng pinakulong dahon ng bayabas o yung sinusuob, Nasisingawan, gano'n. Suob. nasisingawan, kinukulong ka, suob, ganon. So, ano ba ayon sa siyensya, sa medisina, ano ba ang mga kailangan na gawin na nanganak? Okay. Nakakatuwa na nabanggit niyo yan, Ma'am Beth, no? Actually, alam niyo po, hindi ko na nabanggit sa inyo kanina. Nag-usap tayo, no? Bago tayo nag-start ng program. May time noon na nagtrabaho rin po ako sa probinsya, sa isang maliit na ospital sa probinsya. At isa sa madalas na maging problema ko noon, marami rin akong pasyente noon na mga teenage pregnant na mga kabataan. Ang madalas nagiging problema ko noon ay ayaw nilang maligo, no? Pagkatapos nilang manganak. Oo. Sabi daw ng kanilang nanay or ng lola, sa probinsya po kasi ito no? Huwag po sanang ma-offend yung mga taga-probinsya, yung mga nakakatanda sa atin. No? Kung may nakikinig man ngayon dito sa programa. Ang sinasabi daw po ng mga tatanda, bawal daw pong maligo pagkatapos manganak. So tinatanong ko sila, bakit daw bawal maligo? At ang sagot sa kanila ay dahil mababaliw daw sila. So sinasabi ko, siguro kaya maraming baliw na babae dahil naligo sila pagkatapos manganak. Pero biro lang po yun, no? Yun. Isa yan sa halimbawa ng mga tinatawag natin na misconception or yung maling konsepto na naipapasa-pasa sa bawat generasyon, no? Tungkol sa mga dapat gawin after manganak. So, yan, yung usapan na tungkol sa pagliligo or hygiene, napaka-importante po niyan, no? After manganak. Hindi po bawal maligo, okay? Whether nanganak ng normal delivery or cesarean section, importante po yung hygiene, no? Kasi kapag hindi malinis sa katawan ng mother, pwedeng maging infection at pwedeng mahawa ang baby. Remember, sino ba ang laging kasama ng baby pagkatapos siyang ipanganak? Silang dalawa lang naman ng nanay. So kung hindi malinis si nanay at meron siyang mga mikrobyo sa katawan, maipapasa yan sa baby. At ayaw natin yun. Ayaw natin magkasakit ang ating bagong baby. Okay, yan yung isa. Pangalawa, importante, usually naman pag nanganak ang isang pasyente, may mga advice na binibigay, no? Yung tungkol sa follow-up. So pag sinabihan kayo na mag-follow up kayo after nyo mga anak, bumalik po kayo, no? Dahil kailangan ma-check kayo after nyo mga anak kung nagbago na ba ulit yung katawan nyo at bumalik na ba ito sa normal, okay? Or meron bang abnormal na nangyayari tulad ng sobrang pagdudugo after mga anak? Baka nilalagnat kayo, hindi nyo napansin, no? Or merong abnormal na discharge sa sugat, pwedeng sa tiyan, kung nanganak ng cesarean section,
pwedeng sa may puwerta kung nanganak ng normal delivery. Yung mga ganun, kailangan po yun ma-inspection. No? So, dapat inoobserbahan din yun ng babae na bagong panganak at as much as possible, kung sinabihan siya na dapat mag-follow up sa center or sa clinic or sa ospital, dapat bumalik siya no, sa takdang date or petsa na sinabi sa kanya. Usually may mga advice din ng mga kung ano yung mga bawal inumin, bawal gawin, no? Dapat kasi pagkatapos manganak, makapagpahinga talaga ang isang nanay, no? Magkaroon ng tamang tulog, tamang dami ng oras ng tulog, pero syempre, madalas puyat yan, no? Kasi nag-aalaga ng baby, nagpapadede, no? Pero hanggat maaari, dapat nakakapagpahinga siya in between. No? Kung tulog naman si baby, pwedeng dapat natutulog din siya. No? Para yung recovery ng katawan niya ay maging maayos din. No? Lalo na kapag yung mga nanganak na nag-cesarean section. Dahil ito ay isang major operation. No? Maraming pagbabago na nangyari. Isa din pa sa mga dapat nilang i-prioritize after mga anak ay yung tamang nutrisyon nila. No? Dapat kumakain sila. Minsan sa sobrang uh, na-overwhelm sila sa pag-aalaga ng baby, breastfeeding, no? Yung lahat ng responsibility nila ngayon na sila isang ng mother, nalilimutan nila na, oy, kailangan mong alagaan yung sarili mo. No? So, dapat kumakain sila ng tama, wasto, okay? Usually, isa din sa mga dapat nilang isipin is yung sa breastfeeding, no? Yan yung isa sa mga major concerns ngayon, no? Kung nakakapagpadede ba sila ng maayos sa baby nila or hindi. Although, yung iba kasi meron talaga mga nahihirapan po, no? Sa breastfeeding. Kaya, dapat naaalalayan din sila. Kaya nga, as much as possible, kung meron silang nare-recognize or maaga pa lang, parang napansin sila na merong silang struggle or nahihirapan sila, dapat i-konsulta nila to agad, no? Para mabigyan sila ng tamang payo tungkol dito. Pero gusto ko i-emphasize no, yung dapat nakakapagpahinga sila. Yan, napaka-importante. Pahinga, tamang pagkain, no? Nutrition, hydration, uminom ng marami, lalo na kung magbe-breastfeed, nakaka-dehydrate po yan yung breastfeeding, no? Tsaka yung proper hygiene. Very, very important. Very important. Parang sa isang teenager, mas matagal ba yung recovery time? Mga gaano katagal yung kailangan niyang recovery para makabalik doon sa dati niyang health? Okay. Yung standard recovery time natin is 6 weeks, no? 6 to 8 weeks, no? Ang ibig sabihin nun, kung kunyari, nanganak siya ngayon, bibilang tayo ng 6 hanggang 8 linggo pagkatapos ng araw na ito. At yun yung tinatawag natin na postpartum period, no? Yung panahon na yun, technically speaking, buntis pa din siya, no? I-classify pa din natin siya as pregnant. Yes, okay. Ito yung madalas na hindi alam ng marami, no? Na ako, lagi kong binabanggit sa mga pasyente ko bago ko sila pauwiin, no? Kunyari, nanganak sila, papauwiin ko na sila. Sinasabi ko sa kanila yung susunod na 6 hanggang 8 linggo, pagkatapos nilang manganak, technically speaking, nandun pa rin sila sa tinatawag natin na pregnant state. Okay? Yung katawan nila, hindi pa din talaga bumabalik dun sa dati nilang katawan nung bago sila magbuntis. Kaya itong 6 to 8 weeks na to, very critical po itong period na to, no? Meron pa rin mga komplikasyon na pwedeng mangyari sa panahon na ito, tulad ng bleeding, yan, ang common, no? Increased bleeding pagkatapos manganak. Yung parang heavy na menstruation, hindi yan normal, no? Yung iba inisip nila normal. Pag dumating sa ospital, marami na palang dugo na lumabas dahil akala lang nila nagme-menstruate yung pasyente. Pero hindi po, no? Merong mga pagkakataon na sumusobra siya na dapat na palang bumalik agad sa ospital. So yan, yung pagtaas ng BP sa yung
after manganak, 6 to 8 weeks, no? Isa sa madalas na nagiging komplikasyon, no, sa mga ibang pasyente, hindi sila nag-high blood nung buntis sila, no? Pero after nila manganak, saka sila nag-high blood. At ito ay pwedeng maging problema, no? Yung iba nagko-convulsion sila after nila manganak because hindi na-recognize maaga na tumaas pala yung BP, kaya nagkaroon ng seizure, nagkumbulsyon ang pasyente. So ito yung critical period na dapat malaman, no, itong mga ating mga nanonood na mga teenagers ngayon kung buntis sila. Tandaan nila na kahit nanganak na sila, itong 6 to 8 weeks after nilang manganak, para pa rin silang buntis, no? At ito din yung panahon kung kailan pinapayuhan sila na dapat makapag-follow up, check up sila. Usually, 1 week after manganak, dapat makabalik sila. Tapos, sometime around mga 4 na linggo or 6 na linggo pagkatapos nila manganak, dapat ma-check sila ulit to make sure na walang problema, no? At sila ay ready nang bumalik dun sa kanilang katawan noong hindi pa sila buntis. Dok, sa totoo lang, 'di ba, lahat lagi pagka pinag-uusapan pagbubuntis, 9 months 'yan. 9 months 'yan, 'di ba? So ang sinasabi mo ngayon technically, tama ba 'yon? Technically, kasama pa yung 2 months, 6 to 8 weeks 'di ba? Pagkatapos manganak, doon sa stage ng pagbubuntis. Hindi ba kaya mas maganda kung kung ang consideration sa pagbubuntis ay 11 months na lang kasama yung Actually, parang 1 year siya halos talaga, no? yung ganon, para kasi yung konsepto ng pagbubuntis, kung ganon kahalaga yung yung pagkatapos manganak na kailangan yun talaga mga check-up, equally important, kapareho lang na importansya nung bago manganak. Parang maganda sabihin na 11 months ang pagbubuntis sa totoong buhay. Opo, lagi siyang nami-miss out sa totoo lang, no. Laging nakakaligtaan talaga yung pagkatapos na period kasi siguro po dahil marami rin talagang hindi nakakaalam. Siyempre sa mga doktor, alam namin 'yon, no. Pati siguro yung mga midwife, yung mga nagpapaanak talaga ng mga buntis. Alam 'yan na critical yung period na yon pagkatapos manganak. Pero para sa nakakarami, ang konsepto kasi natin is, oh, edi tapos na akong manganak, nailabas ko na yung baby, so hindi na ako buntis, 'di ba? Totoo, hindi ka na buntis in the sense na hindi na malaki yung tiyan mo at nailabas mo na yung baby. Pero yung katawan mo ay para ka pa rin isang buntis na babae dahil hindi pa ikaw bumabalik dun sa dating estado ng iyong katawan. Kaya sana yung sa mga nanonood ngayon, no, yung mga nakikinig sa atin, sa ating diskusyon, makikita nila yung importansya na yung panahon na yung pagkatapos nilang manganak ay very, very important. Napakahalaga at napaka-critical, no? Ito rin ay magiging parang basihan kung gaano ka healthy sila after nung pregnancy state nila, no? Kasi kung kunyari, pagkatapos nilang manganak, nagkaroon ng pagtaas ng blood pressure na hindi na control, no? So, maaari na itong maging tuloy-tuloy, no? Maaari na siyang magtuloy-tuloy hanggang sa nakalagpas na sila doon sa pregnancy state na yun. At magiging long-term, lifetime condition na siya na ayaw natin. So gusto natin ma-recognize maaga kung meron tayong mga problema pang kalusugan or problema na related pa rin sa pagbubuntis. Dito sa 4 to 6 weeks na ito after manganak, para ito po ay ma-address ng maayos at hopefully after that, makabalik, no, ng normal ulit ng katawan ng isang babae. Dapat pala mas mahaba yung maternity benefits at maternity leave. Kung ganun Standard pala. maternity leave na tayo ngayon, 105. Ayun, di ba humaba na po siya? Pasok. Yes. Actually, ako po, Okay. as an obstetrician, na experience ko nung panahon na nagtitraining ako, maikli pa ang maternity leave ng mga pasyente. At nakikita ko yung struggle nila, no? Nababalik sila sa akin sa clinic, magpapasign na ng medical certificate kasi kailangan na nilang bumalik sa trabaho. Samantalang eto sila, hindi pa talaga sila adjusted po, no, doon sa mga pagbabago na pinagdadaanan nila pagkatapos manganak, no?
Kumpara sa ngayon na nagkakaroon sila ng parang, kung susumahin natin parang mga halos 3 months, no, after nilang mga anak, na nakapag-spend sila ng time kasama ng kanilang baby, makikita mo talaga na naka-recover sila, mas maaliwalas sila, no, mas prepared sila na bumalik ulit, no, doon sa kanilang functions sa society. Napakaganda na na-extend actually po yung maternity leave ng mga ating mothers ngayon. Bahagi kami po nung nagtrabaho para diyan sa Ay, sa nako, maraming salamat po sa inyong effort. at Doc, ngayon ko lang naisip biglang naggano sa isip ko. Usaping sex, pagkapanganak, kasi I'm sure yung mga bata, lalo 'di ba, yung mga kabataan, kailan ba safe ulit? Ibig sabihin, pwede na sila uli na makipagtalik after manganak. Okay. Yung sa usapin ng sexual contact after manganak, wala tayo ditong rule na sinusunod, no? Sa mga libro, sa textbook, sa research, walang binabanggit na tinatawag natin na optimum time or ideal time para magbalik ulit yung sexual activity. Ang madalas na sinasabi ay ito ay naaayon sa kung kailan komportable na yung babae na makipagtalik ulit, okay, sa kanyang partner. Tatandaan natin na iba-iba ang experience ng bawat isang babae, no? May mga iba na maaaring naging madali lang ang kanilang experience sa pagbubuntis at panganganak, yung iba naman hindi, no? Pati yung sitwasyon nila after nila manganak, iba-iba din, no? So, depende yun sa kanya, no? Depende sa babae kung kailan siya komportable na okay, I think ready na ako ulit na mag-engage in sexual contact sa aking partner. Okay? Pero pumapasok dyan, ma'am, syempre, yung konsiderasyon ng possibility na baka mabuntis ulit, no? Na isa sa mga dapat, napaka-importante, lalo na sa mga teenage pregnant, dapat nilang pag-isipan mabuti, no? So, kung yan ang magiging batayan natin ng kung kailan sila dapat mag-engage in sexual contact, no? Ang rekomendasyon, kung ang pag-usapan natin ay spacing ng pagbubuntis, no? Syempre kasi kung magsi-sexual contact, nandun yung possibility na pwedeng mabuntis ulit, no, later on. Ang rekomendasyon ng nakararami is dapat 18 months, no? So that is parang 1.5 years from the time na mga isang pasyente. Medyo safe na yan ulit para magbuntis ulit. At ito yung time na parang more or less yung babae naka-recover na siya, no, from yung time na nagbuntis siya before at nanganak siya. Okay? Most likely silang dalawa ng partner nila naka-adjust na rin sila doon sa kanilang roles as parents, no, from their previous baby. So, yan yung usual, no. Pero yung mga nanganak ng cesarean section, ang advice namin usually is 2-year interval, no. Because syempre may sugat yun, kailangan nag-heal na ng mabuti, no. So, mas matagal yung interval. So, yung timing ng intercourse nila, kung yun yung magiging basihan, then yan ang ating mga guidelines. Pero basically, in terms of yung silang dalawa as a partner, then it would really depend dun sa comfort level ng babae. So kung walang medical condition, wala namang medical risks na kung basta komportable yung komportable na yung babae. Kaya lang ang katotohanan, Doc, ang daming mga repeat teen pregnancy. Doon lang sa mga nakakaharap namin, ang dami. Yung isa parang 17 siya ngayon, 3 na yung anak, tama ba 'yon? Na 17 years old. 17, 3 na yung anak. Nag-start siya ng 12. So, may mga ganun, kaya kailangan talaga natin pag-usapan itong mga topics na ito, no? Yon. Okay. Beth, wala na akong tanong. Kasi alam mo yung ibang mga nasabi ni Doc, na-cover niya, pati yung mga hindi natin naisip, ang dami kong bago natutunan talaga, no? Despite the fact na ang tagal natin pinag-uusapan ito, pero iba pa talaga pag doktor ang nagsalita. Yung mga hindi mo naiisip ang nai-present niya. May tanong ka pa ba, Beth?
Huli na lang, isa na lang kasi may bago Sige. tayong Okay. batas, Doc. Yung parang 1 or 2 years pa lang itong naipapasa, no? Yung age of consent, yung increasing the age of consent na ang sinasabi kapag ang pagbubuntis ng batang babae kapag ka nangyari yan, bago siya mag 16 years old. Essentially, yan ay tinatawag na na statutory rape, no? Sa mga doktor ba, meron ba kayong obligasyon na halimbawa may nakita kayo 12 anyos, pagkatapos ang nakabuntis ay medyo malaki yung tanda doon sa bata, meron ba tayong obligasyon para mag-report? Yan yung isa. Tapos kadugtong na rin yung kasi maganda sana itong batas na ito kung maipapatupad para mabawasan yung mga yung teen pregnancy meron pa kayang magagawa ang mga doktor para makatulong din doon sa pagpapatupad. Alam ko iba yung batas, no? Lawyers yung mga diyan, pero bilang doktor at sa inyo pupunta yung mga batang buntis, meron kayang magagawa para makatulong para at least malaman ito ng mga kabataan. Okay. Yung in relation to yung relationships, no? Kasi pag pinag-usapan na natin yan, papasok na po dyan na yung relationship ng pasyente, no? Who is pregnant, yung teenage pregnant na patient, at yung partner, no? Assuming na they are in a relationship. As a doctor, isa sa mga role namin ay syempre kunin yung tinatawag na accurate na history ng pasyente. At kasama dito ay yung syempre tanungin namin yung mga sensitibo na tanong tungkol dyan, no? Katulad ng nabanggit ko kanina, madalas itong mga teenage pregnancy ay unplanned. So parte ng isa sa mga role namin as a physician or as a doctor ay yung alamin namin, no? Paano nangyari ito? Paano nagbunga sa ganitong sitwasyon itong kinatatayuan ng aming pasyente, no? And although meron kaming fina-follow na patient-doctor confidentiality, ibig sabihin yung mga bagay na sinasabi ng pasyente ko sa akin ay sa aming dalawa lamang, no? Pero sa sitwasyon na ito, ang pinag-usapan kasi natin dito ay minors, no? So, technically speaking, dapat meron adult supervising pa rin na teenager. Sa mga sitwasyon na sa tingin namin ay medyo questionable or hindi, baka meron tayong pagdududa, no? In terms of yung sa relationship ng pasyente at yung partner, maaaring kausapin natin yung parent or guardian, or sa ibang pagkakataon kung walang accompanying relative yung pasyente, pwedeng social worker, no? At maaaring erase yung issue na yon. Hindi kami usually directly nakikialam doon sa legal aspect of it, no? Pero of course nandoon yung role namin as physicians and as members of the society to recognize kung meron kaming na-identify na problema. So the most we can do is to try to connect our patients to whoever will be able to assist them kung sa tingin namin ay meron tayong issue. Kung kunyari sa tingin namin this is a rape case or something related to that, then that is what we would most likely do or apply in that scenario. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc Kichi. Talagang issue na i-promote natin ito kasi marami talagang batang I think na nangangailangan ng impormasyon na binigay mo ngayong hapon. So, maraming salamat at sana mas marami ka pang matulungang kabataan at ma-inspire din na maipagpatuloy nila yung kailang mga dreams na maging doktor na tulad mo. Maraming Yes. salamat. And Jenny, I just want to ask, no, yan, yung sa aspeto na yan, sa mga teenage pregnant na nakikinig, no, gusto kong malaman ninyo, bilang ako, isang doktor na marami na akong na-handle din ng mga
kabataan na nag-pregnancy. Huwag niyong isipin na itong pinagdaraanan niyo ngayon ay isang problema, no? Bagkus ito ay isang regalo. This is a gift. You should recognize it as a gift, okay? Hindi ito katapusan ng inyong mga pangarap, no? Dapat ito ay magsilbing inspirasyon ninyo para pa kayo ay makamove forward at ma-achieve nyo ang inyong mga pangarap, no? Tandaan ninyo na marami sa ating paligid, sa ating society, na mga taong willing tumulong sa inyo, no? Kaya huwag kayong matakot, humingi ng tulong, at tandaan na marami pang pwedeng mangyari, maraming magandang mangyayari kahit na kayo ay buntis ngayon. Motherhood is a very, very beautiful gift that is given to you, and I hope you will cherish it and help this experience make you reach your dreams and goals in the future. So thank you po, no, na sana naliwanagan kayo doon sa aking mga sinabi, at yon, alagaan ninyo ang inyong mga sarili. Maraming Thank you very much, salamat. Doc. Maraming salamat, Doc Kichi. Ang yaman ng usapan natin ngayon, at sigurado marami talagang matututunan ang ating mga nanonood. Lagi rin namin sinasabi sa mga kabataang nagbuntis at nanganak na hindi katapusan ng mundo yung nangyari sa kanila, at yun nga, na kailangan pa rin magsumikap para yung kanilang mga pangarap para sa sarili nila at para sa kanilang pamilya ay matupad. Yun din yung lagi naming pinapaalala sa mga kabataan natin. Beth, may gusto ko bang sa pagtatapos ng ating programa, okay, meron ka bang ilang pang thoughts? Kasi parang ang lawak ng usapan natin ngayon, no? Would you like to mag-share ng iyong mga nasaloobin? Napakayaman talaga nung naging pag-uusap with Dr. Kichi, si Doc Kichi. At maganda nga rin na nakikita mo kasi bata pa siya, so pwede talagang makarelate sa ating mga kabataan. Ang malinaw doon sa mga pinag-usapan natin ay una, hindi biro ang batang pagbubuntis. Mayroong mga kaakibat na mga panganib yung kapag ka nabuntis ka ng maaga. At sabi nga, ideally, pinapasok lang ang pagbubuntis kapag ikaw ay handa na. Handa na hindi lang sa katawan, kundi sa total, no? Sa kabuuan ng iyong buhay. Handa ka ba financially? Handa ka, may trabaho ka ba? Handa ka ba? Wala ka bang mabigat na sakit? Yung mga ganon, no? At emotionally, kaya mo na bang dalhin yung pagiging nanay? Dahil sinabi nga rin niya, hindi natatapos yung obligasyon doon sa pagbubuntis. Kung hindi, pagkapanganak, syempre magpapalaki ka ng anak, etc. etc. Mahaba yung mga naging usapan natin. Ang suma total, para sa DSWP, ang ating sanang gusto pang sabihin na karagdagan, kung kayo ay kung hindi nyo pa gustong mabuntis o kaya kayo ay nabuntis pagkatapos hindi nyo pa muna gustong mabuntis ulit, no? Maaari naman kayong sumangguni sa inyong mga health centers, sa mga clinics, para sa ganon kayo ay mabigyan ng advice o ng payo tungkol sa mga pwede nyong gamitin na modern family planning, mga contraceptives, para sa ganon hindi na lang kayo ulit mabulaga agad na buntis na ulit kayo. So, libre ang marami na mga contraceptives sa mga health centers at sa mga government clinics. So, isa yan sa pwede nating gawin para sa ganon mabawasan yung risk ng o danger ng maagang pagbubuntis at yung pag-ulit nung teen pregnancy. Siguro yun lang yung gusto kong idagdag, Jeannie, para sa ating mga kabataan.
Okay, maraming salamat. Muli po, nagpapasalamat po tayo sa ating naging panauhin, si Doc Kichi. Sana ma-inspire din kayo yung sa mga lalo na yung mga nag-aambisyon na maging doktor. Oh, at marami rin kayo matulungan siguro pag naging doktor na kayo, ipapang mga kabataan. At syempre dun sa sinabi ni Beth na payo rin, para nga kung hindi pa nyo balak na magbuntis ulit, ganon, meron naman rin mga pamamaraan na nandun din, na medically proven din naman yun. So maraming salamat po, at sana yung ating mga teens dyan magpatuloy na mag-like, share, subscribe at manood sa ating programa para sa mga kapaki-pakinabang pa at mga bagong kaalaman na makakatulong sa ating lahat. Hanggang sa muli, mula po sa DSWP, share ka lang. Maraming salamat.